Luna, written by Jinky Thomas. Malakas na yugyug sa kanyang balikat ang gumising sa mahimbing niyang pagkakatulog. Luna! Impit na umiyak si Kristal. Kitang-kita niya ang kalungkutan sa mga mata ng namayapang kaibigan, matalik na kaibigan. Nababanaag sa mukha nito ang paghihirap at pagmamakaawa. 3 buwan na ang nakalilipas ng pagkamatay nito, ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na resulta ng imbestigasyon. Natagpuang walang buhay si Luna malapit sa ilog bago idineklara ang enhanced community quarantine sa buong bayan ng Nueva Segovia. Humarap ang buong mundo sa nakamamatay na pandemic, coronavirus. Ngunit hindi lang sa suliraning ito nakafocus ang dalaga. Gusto niyang alamin ang dahilan sa pagkamatay ng kaibigan, lalo na at panay ang pagpaparamdam nito sa pamamagitan ng panaginip. Kristal! Kristal! Binabangungot ka na naman! Mabuti na lang at pinuntahan kita sa kwarto mo. Puno ng pag-aalalang komento ni Sheena. Kapatid niya ito sa ama, halos sabay na ipinanganak. Dahil namatay ang ina ni Sheena, ay tuluyan ang kinupkup ng ina ni Kristal ang dalaga noong bata pa ito. Kaya naman, parang totoo at buong magkapatid na kung magturingan. Napapansin din kasi ni Kristal kung gaano kamahal ang nanay niya, ang anak sa labas ng tatay niya. Minakita ko ulit si Luna, Sheena. Kailangan niyang makamit ang hustisya. Tinapik ni Sheena ang kapatid. Kristal, nananahimik na ang kaluluwa ng kaibigan mo. Malinaw naman ang sinabi ng investigador. Suicide ang nangyari. Tumahimik ang dalaga. Kung tutuusin, ay siya na lamang ang binabagabag ni Luna. Natanggap na rin ng mga magulang ng kaibigan ang nangyari. Sumuko na rin ang kasintahan nitong si Travis na nagpakamatay ang kasintahan. Hindi ko maintindihan kung ano ang mensahe ni Luna sa patuloy niyang pagpapakita sa akin, Sheena. Malungkot at tila nagmamakaawa sa akin. Tama na ang pag-iisip, Kristal. Patahimikin na natin ang kaibigan mo. Bumangon ka na at nang makapag-almusal, tumawag si Kapitan. Kailangan daw nating tumulong sa repacking ng mga relief goods na ipapamigay sa mga kabarangay natin. Tumango ang dalaga. Taimtim niyang ipinagdasal ang katahimikan ng kaluluwa ng kaibigan bago nagtungo sa kusina. Matamang pinagmasdan ni Sheena ang kapatid habang kumakain ito ng almusal. Pinasadahan niya ang magandang mukha ng kapatid, matangos ang ilong at tila porselana ang kutis. Maganda rin naman ang dalaga pero hindi maikakailang mas nakakabighani ang aura ni Kristal. Nahuli ni Kristal ang kapatid na kanina pa nakamasid sa kanya. Kumain ka na ba? Tanong nito. Tumabi ang huli sa kapatid. Hinaplos nito ang kanyang buhok. Ang ganda ng mga mata mo, Kristal. Hindi mo sana nilulunod ito ng luha, lalo na kung si Luna ang dahilan. Hindi maintindihan ni Kristal kung bakit iba ang tono ng pananalita ng kapatid o talagang hindi pa siya nahimasmasan. Tulungan mo ako, Kristal. Kinusot ni Kristal ang kanyang mga mata, pumikit ng matagal, at nang idilat ang kanyang mga mata ay nasa harapan pa rin ang kaibigang si Luna. Buhay na buhay ang mukha nito. Luna, natatakot na ako tuwing nagpapakita ka sa akin. Ano bang kailangan mo? Lalong lumapit si Luna sa kaibigan. Hinawakan nito ang kanyang mga balikat. Ramdam na ramdam nito ang malamig na palad nito. Gusto ko makamit ng katarungan at gusto kitang iligtas, Kristal. Nadagdagan ang kalituhan ni Kristal sa sinabi ng kaibigan. Iligtas? Saan, Luna? Sa kinakaharap nating pandemic? Hindi saan ang kailangan mong itanong, Kristal, kundi kanino. Ililigtas kita sa taong pumaslang sa akin. Walang pumatay sa iyo, Luna. Ikaw ang pumatay sa sarili mo. Bakit hindi mo sabihin ang dahilan upang wakasan mo ang iyong buhay? Nagdilim ang mukha ni Luna. Tila nagbabaga ang mga matang tumitig sa kaibigan. Hindi nakakilos ang huli.
Nang biglang sakali ni Luna ang lieg ni Kristal. Luna, hindi ako makahinga. Kaibigan kita, pero hindi ka naniniwala sa akin. Pinatay ako, Kristal. Pinatay ako. Luna, Luna. Napadilat ang dalaga. Hinahabol niya ang hininga at tagaktak ang kanyang pawis. Nahuli niya si Sheena na nakahawak sa kanyang leeg. Nawala ng kulay si Sheena sa pagdilat ng kapatid. Mabuti at gising ka na, Kristal. Sheena, anong ginagawa mo? Tumayo si Sheena at nilagay ang mga kamay sa kanyang likod. Nananaginip ka, kaya kita pinuntahan. May sasabihin ka ba sa akin? May gagawin na naman ba tayo sa barangay? Wala naman. Sige, magluluto na ako. Tumango si Kristal. Nagtama ang kanilang paningin nang mahuli ni Kristal ang paglingon ng kapatid sa kanya bago ito tuluyang lumabas sa kanyang kwarto. Hinawakan ni Kristal ang kanyang leeg. Tila may malamig na hangin ang yumakap sa kanya. Muli niyang napanaginipan ng kaibigan. Pero bakit parang totoo ang sakal? Matuloy ng paglipas ng isang buwan at patuloy ang pagpaparamdam ni Luna sa pamamagitan ng panaginip. Naibaba na rin ang enhanced community quarantine. Ngayon ay nakataas na sa Nueva Segovia ang general community quarantine. Hindi pinalampas ni Travis ang pagkakataon. Ilang bahay lang ang pagitan nila sa bahay ng dalaga. Kristal, kumusta ka na? Maayos naman ako, Travis. Paminsan-minsan pa rin nagpaparamdam si Luna sa akin. Natigilan ang binata. Napapanaginipan mo rin ba siya, Kristal? Tumangaw ang dalaga. Madalas, Travis. Paulit-ulit niya akong gustong tumulong para sa hostisya ng kanyang kamatayan. Nangilid ang luha ni Travis. Iyon din ang hinihiling niya sa akin, Kristal. Pero paano niya makakamit ang hostisya kung siya ang mismong kumitil sa kanyang buhay? Tumikhim si Kristal. Hininaan nito ang kanyang tinig. Paano kung totoong may foul play, Travis? Lalo na at hindi siya nawala ng buhay sa tahanan nila. Sarado na ang investigasyon, Kristal. Malinaw naman ang sinabi ng pulis na may tendency na sa labas talaga siya uminom ng lason. Narinig mo naman ang sinabi ng kanyang ina. Ilang gabi niyang naririnig na umiiyak ang kanyang anak hanggang natagpuan ang bangkay. Kung nagpakamatay man, ano ang kanyang dahilan, Travis? Bakit ito ang hustisyang hinihiling ni Luna? Gusto niya maging aware tayo kung bakit niya kinitil ang kanyang buhay? Tama na, Kristal! Patay na si Luna at hindi natin maibabalik pa ang nakaraan. Patay na! Walang kailangang ungkatin sa nangyari. Natigilan si Kristal. Pinandidilatan siya ni Travis kasabay ng malakas nitong boses. Travis, hindi mo kailangang sumigaw. Tila binuhusan ng malamig na tubig ang binata. Bumalik ang pagiging maamo ng mukha nito. Sorry, Kristal. Alam mo kung gaano ko kamahal ang kaibigan mo at hindi ko ginusto ang nangyari sa kanya. Napahagulgol ang binata dahil sa matinding emosyon. Ikakasal na dapat ang magkasintahan kung hindi lang nawala ng biglaan si Luna. Luna? Luna? Kristal! Kristal! Itinuro ng dalaga ang tapat ng kanyang kwarto. Kitang-kita nito ang namayapang kaibigan. Sa pagkakataong iyon ay hindi na panaginip lang. Ginalingan niya si Travis at nang ibalik ang tingin sa tapat ng kanyang kwarto ay wala na doon ang kaibigan. Travis, nakita mo? Si Luna yun! Pamilyar ang suot niyang damit at sapatos dahil ako ang mismong nagbigay sa kanya. Hinawakan ni Travis ang palad ng dalaga at pinayapa niya ang paghihistrikal nito. Kristal, guni-guni mo lang yun. Hindi totoo ang multo. Masyado kang naapektuhan sa pagkamatay ng kaibigan mo. Nakakaranas ka ng depresyon. Ayaw mo bang magpatingin sa doktor? Baka kasi... Tiim ang bagang na tumayo si Kristal. Hindi dito nagustuhan ang itinutumbok ni Travis. Hindi ako nababaliw, Travis. Kung iyan ang gusto mong sabihin, totoo ang lahat ng sinabi ko. Hindi nagpakamatay si Luna at nakita ko siya.
Huwag ka namang magalit, Crystal. Kaibigan ka ni Luna, kaya mahalaga ka sa akin. Ang sa akin lang ay huwag mong masyadong dibdibin ang nangyari. Nagpapahinga ng kaibigan mo. Malaya na si Luna sa lahat ng sakit at kapahamakan. Hindi na siya iiyak. Umalis ka na, Travis. Mangako kang hindi nagagambalain pa ang kamatayan ni Luna, Crystal. Kung ayaw mong mapahamak din. Tigagal si Crystal sa kanyang narinig. Bakit siya pagsasabihan ng gano'n na binata? Hindi kaya. Inilapag ni Crystal ang baso. Matiim niyang tiningnan ang kapatid na maganang kumakain. Sheena. Oh. Bakit kaya nagagalit si Travis nung inungkat ko ang hustisya sa pagkamatay ni Luna? Nahulog ang kutsarang hawak ni Sheena. Patay mali siya niya itong pinulot. Malay mo, siya ang pumatay kay Luna. Sagot ni Sheena. Pinamulahan ng mukha si Crystal. Kahit ito ang nasa kanyang isip, hindi niya magawang sabihin ng diretsahan na si Travis ang hinihinalaan niyang pumatay sa kaibigan. At ang dahilan nito, ang gusto niyang tuklasin. Isang araw, bago namatay si Luna, ay nag-away sina Travis at Luna. Sa tingin ko ay ayaw magpakasal ni Luna kay Travis, kaya siguro siya pinatay. Paano mo nalaman? Walang sinasabi si Sheena tungkol sa pag-aaway nila. Hindi mo kailangang malaman ang lahat, Crystal. Anyway, aalis ako. Saan ka pupunta? Sa palengke. Niligpit ni Crystal ang kanilang pinagkainan. Umiling-iling ang dalaga nang mapansin ang cellphone ni Sheena. Kinuha ito ng dalaga para ilagay sa kwarto ng kapatid. Natutop ni Crystal ang kanyang bibig. Bumalot sa kanyang katawan ang labis na pagkabigla sa kanyang nakita. Nilapitan nito ang kama ni Sheena. Nanginginig ang mga kamay na hinawakan ng dalaga, ang sapatos at damit na ibinigay niya noon kay Luna. May wig din at make-up. Ngayon naging malinaw sa kanya kung bakit nitong mga nakaraang araw ay palagi niyang nakikita si Luna. Iyon pala. Mabilis siyang lumabas ng kwarto ng kapatid. Crystal? Sheena? Naiwan ko kasi ang cellphone ko. Nakita mo ba? Hindi. Baka nasa kwarto ko. Pumasok ka na ba sa silid ko? Hindi. Alam mo naman na hindi ko pinapakialaman ang kwarto mo, hindi ba? Ngumiti si Sheena. Hinawakan niya ang mga palad ng kapatid. Alam ko. Bakit ang lamig ng kamay mo, Crystal? May sakit ka ba? Wala. Sige, ituloy ko na ang pagliligpit sa kusina. Bumilis ang tibok ng puso ni Crystal. Bumalik lamang ang temperatura ng katawan nito nang nagsara ang pinto. Muling umalis ang kapatid. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay. Binabalot siya ng takot, pero kailangan niya maghanap ng iba pang ebidensya sa kanyang kutob. Muli niyang pinuntahan ang kwarto ni Sheena, pero hindi na niya ito nabuksan. Nilagyan ng lock ng kapatid ang kwarto nito. Naglakad-lakad ang dalaga sa sala. Mabigat ang kanyang kalooban. Ilang taon na rin ang nakalilipas nung maulila sila ni Sheena. Nagsilbing kalakasan nila ang isa't isa. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Nagtatalo ang kanyang isip at puso. Mahirap tanggapin na ang kapatid niya ang pumatay kay Luna. Crystal! Tumalo ng puso ng dalaga. Iniluwa ng pintuan si Travis. Travis, mabuti at pumarito ka. Anong nangyari sa'yo? Naguguluhan ako, Travis. May gamit si Luna kay Sheena. Naalala mo ba nung pumunta ka dito at nakita ko si Luna? Si Sheena iyon. Naging malikot ang mga mata ni Travis. Tama ang hinala ko sa kanya, Crystal. Pero ayaw kong magsalita dahil iniisip kita. Ano ang dapat natin gawin, Travis? Hindi ko kailangang isipin agad na si Sheena ang salarin. Marami pang proseso bago natin matuklasan kung ano ang dahilan sa pagkamatay ni Luna. Ramdam kong desidido ka matuklasan ang lahat, Crystal. Kaya kailangan mo sumama sa akin. Wala nang panahon para mag-atubili si Crystal. Sumunod agad ito sa binata. Nakangisi si Travis habang nakikita niya kung paano natatakot si Crystal. Travis, hindi ko naiintindihan. Ngayon lamang napansin ni Crystal. Nasa isang liblib na daanan sila nakarating ni Travis. Madalang lamang ang naglalakad doon, lalo na marahil na wala nang nagagawi doon
dahil sa quarantine. Sundin mo lang ang utos ko, Crystal. Inumin mo ito dahil magbibigay ng tapang sa loob mo para isuplong ang kapatid mo sa mga pulis. Hindi! Hindi kriminal si Sheena! Umalakhak si Travis. Ikaw mismo ang nagsabi sa akin na may nakatagong damit si Luna sa kwarto ni Sheena at nagpapanggap pa na siya, si Sheena ang kriminal at magbabayad ang kapatid mo. Niyakap ni Crystal ang sarili. Nanlilisik ang mga mata ni Travis. Nangangatog man ang kanyang mga tuhod ay pinili niyang maging kampante at pinilit ang mga paa na humakbang. Travis! Napahiyaw ang dalaga nang hablutin ni Travis ang kanyang buhok. Tila nasusugat ang anit sa sakit. Hindi ka pwedeng tumakas. Para ano? Para walang hustisya ang kaibigan mo? Bitawan mo ako, Travis! Inumin mo to! Tigagal ang dalaga na napatitig sa maliit na botilya na may dalang likido. Kailangan ko ng katarungan at gusto kitang iligtas, Crystal. Tila may humihiyaw na tinig sa tainga ni Crystal. Ang ibig sabihin ng kanyang panaginip. Si Travis. Si Travis ang pumatay sa kanyang kaibigan. At ito ang matagal nang gustong iparating ng namayapang kaibigan. Pinilit niyang labanan ang binata. Pero sadyang malakas si Travis. Hindi siya nito sinuntok, kundi ang pagsabunot sa buhok ni Crystal ang nagpapahirap sa dalaga. Ikaw ang kriminal! Iyaw ni Crystal. Malutong ang tawang pinakawala ni Travis. Tama ka. At ikaw naman ang papatayin ko ngayon. Dapat nga si Sheena ang una kong papatayin. Pero masyado kang makulit. Gusto mo ng hustisya at hindi ako mangmang para hayaan ang sarili ko makulong. Si Sheena, bakit mo papatayin? Tumahimik ka na. Inumin mo na to. Hayop ka! Dapat sa'yo ang mamatay! Nabasag ang maliit na bote nang mabitawan ito ni Travis. Nang dumilat ang dalaga ay nakita ni Crystal na nakahandusay sa lupa ang binata at may dugo ito sa ulo. Yumakap si Sheena kay Crystal. May hawak itong kahoy na siyang ginamit na pamukpok sa ulo ni Travis. Sheena, paano mo na lamang narito ako? Sinundan ko kayo ni Travis. Hindi ako natuloy dahil nadaanan ko si Travis na paalis ng kanyang bahay. Kinutuban ako kaya bumalik ako sa bahay. Nakita kong naglalakad kayo sa dead end ng kalsada ng ating barangay. Sorry kung nahuli ako dahil kailangan ko maghanap ng kahoy. Nakangiti tinaas ni Sheena ang hawak nitong pamalo. Si Travis ang pumatay kay Luna, Sheena. Alam ko. At ilang minuto lang ay darating na rin ng mga pulis na tinawagan ko kanina. Salamat, Sheena. Sorry. Sorry kung inisip kong ikaw ang pumatay kay Luna. Nakayukong saad ni Crystal. Dahil ba sa gamit niya na nakita mo? Tanong ni Sheena habang iginagapos ni Sheena ang mga kamay ng wala pa ring malay na binata. Nahihiyang tumango ang kapatid. Paano mo nalaman na nakita ko ang mga gamit ni Luna? Alam ko kung paano nakapatong ang mga gamit ng mahal ko, Crystal. Mahal ko? Si Luna ang tinutukoy ko, Crystal. Ang totoo niyan ay hindi ako ganap na babae dahil sa puso ko ay lalaki ako. Minahal din ako ni Luna. Nung sinabi niya iyon kay Travis, ay nagkasagutan sila. Gusto ni Travis na magpakasal na sila para makalimutan niya ako. Pinili ako ni Luna nung araw na sana magkikita kami para magpakalayo-layo ay saka namatay si Luna. Pinainom ni Travis ng lason si Luna habang naglalakad patungo sa aming tagpuan. Kaya ba may gamit si Luna sa kwarto mo? Muling nagpatuloy si Sheena. Isinuot ko ang damit niya para maramdaman ko ang yakap niya sa akin. Nagkataon lang na nakita mo at hindi kita tinatakot, Crystal. Nang tuluyang nahimasmasan si Crystal ay yumakap ito sa kapatid. Salamat, Sheena. Alam kong matatahimik na ang kaluluwa ng kaibigan ko. At hindi na kita tatakbuhin sa kwarto mo para gisingin. Pinagsaluhan ng magkapatid ang tawa. Ilang saglit pa ay nakarinig na sila ng sirena ng mobile patrol. Isuot mo ang face mask mo, Crystal. Nandiyan na ang mga pulis. Sumunod si Crystal. Nagbugay ito ng malakas na paghinga. Tapos na ang bangungot. Kapag okay na ang sitwasyon, magtitirik siya ng kandila at pag-aalay ng sariwang bulaklak. At syempre, kasama niya si Sheena. Wakas.